Ang katapatan ng mag-asawa ay pagpapakita ng katapatan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung kaya't ang kasal ay pagpapakita rin ng pagnanais ng Diyos na makaisang dibdib tayong lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. May ilang Pariseyong gustong subukin si Jesus, kaya't lumapit sila at nagtanong, "Naayon po ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Sumagot siya, "Ano ba ang utos ni Moises sa inyo?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot po ni Moises na ang lalaki ay gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay bago niya hiwalayan at palayasin ang kanyang asawa." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ginawa ni Moises ang utos na iyan dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit simula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalawa'y magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Kapag hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, siya ay nagkakasala ng pangangalunya sa kanyang asawa. Gayon din naman, ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay nagkakasala rin ng pangangalunya." May mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos." Tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos tulad sa pagtanggap ng isang bata ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay fidelity. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection sa araw na ito, kayo po muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama po tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kung kayo nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, napakahalaga ng pamilya. Ang pamilya ang basic unit ng ating society. At ang pamilya rin ang basic unit ng ating simbahan. Ang mga basic ecclesial communities ay binubuo ng mga Kristiyanong pamilya. At ang basic ecclesial communities ang bumubuo ng parokya, ang parokya ang bumubuo ng diocese, at ang diocese ang bumubuo ng Universal Church. Kaya napakahalaga ng pamilya. Kaya kung ang simbahan ay pamilya ng Diyos, ang pamilya, ang ating pamilya, ang kauna-unahang sisirain ng ating kalaban ni Satanas para masira ang simbahan is to destroy the family. Kaya napakahalaga ng pamilya at huwag nating hahayaan na masira ang ating pamilya. Itong gospel natin sa araw na ito ay same gospel na binabasa kapag may kinakasal. At ang paradox dito, kinakasal pero ang issue sa gospel is about divorce. Para bang pinapaalalahanan na ang mag-asawa na kinakasal
na ano yung pwedeng dahilan para sila'y maghiwalay at yun ay dapat nang iwasan. Ganun din naman, ano yung dahilan para sila'y manatili sa kanilang pagsasama hanggang wakas. Dapat nilang pagsumikapan. Napakahalaga ng pamilya at napakahalaga rin ng sakramento ng kasal. Ngayon, parang hindi na ito pinapahalagahan ng marami. Uso na ngayon yung casual relationships at hindi na iniisip yung pagpapakasal. Ibinabalik sa atin ng ating gospel ng mahalaga ang kasal because God is the author of marriage. Ang Diyos mismo ang siyang may akda ng kasal. Sabi niya, ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Ang Diyos ang dahilan ng pagsasama. He is the author of marriage. At ito yung gusto ng Diyos. Why? Kasi yung kasal dito sa lupa ay nagpapakita ng isang mas malaking realidad at yan yung kasalan sa langit. Kaya nga yung sakramento ng kasal hanggang kamatayan lang. Why? Dahil kapag namatay tayo, wala nang bisa yung kasal sa mundo dahil tayong lahat ay naghihintay para ikasal kay Jesus. Ikasal sa kordero sa langit. Heaven is about love. Heaven is about faithfulness. At tayo sa buhay nito, napakahalaga nung salitang fidelity. Ito yung dapat ingatan. Ito yung dapat pahalagahan. Katapatan na mag-asawa sa isa't isa. And they have to protect that fidelity hanggang kamatayan. Problema ay kung hindi genuine ang pagmamahal dahil may tendency na bumaling sa iba. Maganda yung gospel kasi after the gospel about marriage, about divorce, ay yung gospel na karugtong actually, ito naman yung gospel na binabasa kapag may binibinyagan sa mga bata. And ito yung isang paalala rin sa atin na kapag ang magulang ay naghiwalay, sino ba yung number one na naaapektuhan? Sila ba sa isa't isa? Of course not. Yung mga bata, the children. At marami sa panahon natin ngayon ay mga kabataan na walang magulang. Hindi lang dahil sumakabilang buhay, yung kanilang magulang o isa sa mga magulang, kundi karamihan ay sumakabilang bahay. Imagine yung paglago nila ay hindi na kumpleto dahil sa broken family. Kaya napakahalaga, mga kapatid, nagiging sanga-sanga na yung problema ng ating lipunan because of family problem, because of relational problem. Kaya nga napakahalaga, no, hindi pasok ng pasok sa relasyon na ganito na hindi naman kayang panindigan at hindi kayang panagutan. We must be responsible to our relationships. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga yung salitang fidelity. And tayo ay pinapaalalahanan na kung paanong ang Diyos ay tapat sa atin, kung paanong si Jesus ay tapat sa atin, we should also be faithful to one another. Bilang magulang, bilang mag-asawa, maging tapat sa isa't isa. Magulang at anak, maging tapat sa isa't isa. Mga magkakaibigan, maging tapat sa isa't isa. At syempre yung ating ugnayan sa Diyos, maging tapat tayo sa Kanya. God is always faithful. Tayo madalas yung hindi nagiging tapat. Kaya nga mga kapatid, ito yung grasya. Ito yung biyayang ating hilingin sa Diyos sa araw na ito. Lord, help me to be faithful. Grant me the grace of fidelity, of faithfulness. Kapag tayo naging tapat, napatatatag natin ang ating pamilya, ang ating komunidad, ang ating simbahan. Hilingin natin ang grasyang ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa biyaya ng pamilya. Salamat sa sakramento ng kasal na nagbuklod sa aming mga magulang. At salamat sa iyong katapatan sa amin. At naway ang katapatang ito ay mamalas, makita at maranasan namin sa aming mga magulang. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen.
the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand. When life gets tough and the road gets steep, God's word reminds you, don't lose your sleep. For every sentence we find something new. Let His word inspire all that you do. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God has to say. Spread on kindness like butter on a bread. Forgive and forget, let go of what's misread. In your writing, let His love remains. For in the word of God, fears fade. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God wants to say. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God has to say. Hear what God has to say.